Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto bigas na ube flavor. So ito po yung binabad ko overnight na bigas, 2 cups lang po yan. Tapos yung tubig ay lampas ng kaunti sa bigas. So overnight po yon, ngayon ay tanghali na, tanghali kong gagawin. Drainain ko lang yung bigas, yung tubig doon sa bigas pala. Tapos syempre para naman medyo basa-basa ay naglagay ako dyan ng 1/4 cup na tubig. Tapos binuhos ko na yung 1/4 na lata nung malaking condensed milk. 1/4 lang siguro kung natin sa cup is 1/2 cup nung condensed milk. Di na po ako dyan nag-add ng sugar. Ang ilalagay ko na lang po ay 2 tablespoon ng baking powder. Yan na lang ang naging ingredients natin dyan. Tapos po ay gilingin natin ang gusto dito sa blender. As much as you can. Diba kahit ilang minuto pwede naman po. Ako po halos 15 minutes ko po yan giniling dyan sa blender. Syempre po yung 2 cups na binabad ko overnight ay hindi ko siya agad tinodo dito sa blender. Kasi baka masisira ang blender mo or magkakaroon siya ng buo-buo kapag ilalagay mo lahat. So dahil sa basa naman po yung bigas ay konting tubig na lang ang nilagay ko dyan. Yan, ito pa lang po ang first na salang. Ayan, unang salang. So ito pong pangalawang salang, di ko na siya lalagyan ng tubig kasi napansin ko dahil nga sa basa na yung bigas ay medyo malabnaw siya. So ito pong pangalawang salang ay yung na lang ang magpapagiling sa kanya, yung condensed milk. Bali po ang total na condensed milk na nagamit natin ay 1 cup. So 1 cup lang kasi kapag inubos natin yung isang condensed milk na parang 300 grams yan ay masyado na po siyang magiging matamis. So ito pong pangalawang salang ay nilagyan ko rin po yan ng another baking powder. Ang total po na nagamit natin na baking powder ay 2 tablespoon. Naglagay rin po ako dyan ng 3 tablespoon ng vegetable oil. Kung meron ka po dyan melted butter or melted margarine, ay pwede rin po nating ilagay. Kung meron dyan medyo mayaman-yaman na merong olive oil, siguro ang olive oil ay pwede rin naman nating gamitin kasi oil din yon. Pero ako kasi wala man ako ditong olive oil kaya vegetable oil na lang. Pwede rin yung palm oil na pangluto mo sa kusina mo at lalong pwede rin po ang coconut oil. Masarap kasi talaga yung coconut oil. So ito po ay nilagyan ko ng 1 cup ng luto na kanin. Malamig na kanin na luto. So nakita ko lang din sa isang nag-share na kaibigan ko na mas malambot daw ang puto kapag hinaluan mo ng luto na bigas sa paggiling. So ayan, nandyan na yung bigas na luto. Tapos mamaya ibubuhos ko dyan ulit yung first batch ng giling natin para magkakasama na sila. Tapos kumuha na ako nitong mga puto molder, medium po yan. Na puto molder at nilalagyan na natin. Hindi ko po masyadong pinuno yung mga puto molder. Mga 3/4 lang ay pwede na. Pero pwede rin namang yan punuin pero mas malaki ang cooking time. So ang cooking time ko po dito ay 15 minutes na medyo malakas po yung apoy ko. Hindi siya low heat. And after 15 minutes, ito na po yung resulta. Tingnan nyo naman. Ngiting-ngiti ang ating mga puto. Napakaganda po niyang tingnan kahit napakainit. Tinatanggal ko na talaga dito sa steamer. Mainit siya. So ito na po. Kukuha tayo ng isa para ipakita ko sa inyo. So ito na po siya. Ang ating unang batch. Maganda yung pagkakaluto. Ayan. Mga nag-crack siya sa ibabaw. Kapag maganda po yung bigas na ginamit mo, saka mo lang po maa-achieve ang ganyang klase. Kailangan po yung bigas na maalsa. Kung may laon ka dyan na bigas, yun po yung gamitin mo. Hindi po pwede yung mga dinurado na malalagkit.
So ito po muna for today's video. Thank you so much. Sana po magustuhan nyo ito.